Sa isang realidad kung saan ang paligsahan sa armas ay bahagi na ng buhay, kasing palagian at kasing naririyan ng hanging nilalanghap natin, madalas nating makita na ang isang panig ay nagsasabi sa kabila. Ano man ang kaya mong gawin, mas magaling ko iyong magagawa. Ang Shahed 136 ay sagot ng Iran sa malaking puhunan at progreso ng drone warfare sa kanluran. Bagaman kayang lumipat ng malayo, umiwas matuklasan at magdala ng pampasabog, madalas purihin ang drone na ito dahil sa pagiging cost-effective. Mas mahal kadalasan ang mga sandatang pantapat sa Shahed kumpara sa drone na nagkakahalaga lang ng 3,000 at 30,000 dolyar. Ginagawa nito ang kaakit-akit na panpipilian ito para sa sinumang naghahangad ng digmaan o gustong ipagmalaki ang kanilang kakayahan sa impapawid. Ang Shahed 136 ay tinaguriang drone na bangungot sa Ukraine dahil nakakalusot ito sa mga linya ng Ukraine kahit medyo mababa ang teknolohiya nito. Totoo nga ba talagang kasing ganda nito, gaya ng sabi ng balita? Disenyo. Noong kalagitnaan ng 2,000 pinalakas ng Iran ang pagdevelop ng drone sa ikalawang yugto ng kanilang programa. Ang modelong 136 ay pagpapatuloy ng mas luma at di gaanong develop na 131. Pareho silang dinisenyo na may delta wings na isang technical na paraan ng pagsasabi ng mga pakpak ay tatsulok na nakausli mula sa gitnang katawan ng drone. Kung sakaling may bumagsak na isa sa iyong bakuran, mapapansin mong may 4 na palikpik sa likuran, 2 sa bawat pakpak. Kung bumabagsak ito sa iyong bakuran, baka dapat ka nang lumipat. Sa dulo ng mga pakpak, makikita mo ang mga patayong stabilizer ng pakpak na mag-iiba mula sa modelong 131. Ang stabilizer ng lumang modelo ay nasa itaas lang ng pakpak, pero sa 136 nakausli ito sa itaas at ibaba, kaya mas maganda ang katatagan. Halos fiberglass ang Shahed 136 ngunit iba ito sa bersyon ng Russia. Ginamit at inangkin ng Russia ang sistemang sandata sa Ukraine at ginawa rin nilang sarili ang disenyo nito. Isa sa mga ginawa nila ay nilagyan nila ng carbon fiber ang Shahed na tinawag nilang Geran 2 habang ang Geran 1 naman ang tawag nila sa mas lumang modelo ng Shahed sa Russia. Kaya sa parehong bersyon ng Russia at Iran, ang mga pakpak ng drone ay 2.5 metro o 8 talampakan at 2 pulgada ang lapad at ang buong katawan ay 3.5 metro o mga 11 talampakan at 6 na pulgada ang haba at tumitimbang ito ng mga 200 kilo o 440 libra. Ang warhead ay halos 1/4 ng kabuuang bigat at mas mabigat kaysa karamihan ng warhead sa loitering munitions. Halimbawa, ang Harpy ng Israel ay may 32 kilong warhead samantalang ang Hero ng US ay may 4.5 kilong warhead. Malakas ang pampasabog ng Shahed 136 dahil kulang ito sa katumpakan at bihirang tumama ng eksakto sa target. Tiniyak ng mga inhinyero na sapat ang lakas at lawak nito para magdulot ng pinsala. Nasa likod ng nose cone na nagsisilbing aerodynamic na takip, matatagpuan ang mga explosive fragmentation warhead, shape charge warhead at thermobaric warhead ng drone. Binago ng mga Ruso ang formula ng Jaren 2 para maglaman ito ng hanggang 70 kilo ng warhead, doble ng dating pampasabog at mas malakas ang pinsala. Ayon sa ilang ulat, sinimulan na rin ng Russia na lagyan ng tungsten ball shrapnel ang kanilang mga warhead gaya ng GMLRS warhead na gamit sa M200 at 17 multiple launch rocket systems sa iba't ibang panig ng mundo. Isang bagong uri ng pampasabog ito na sumasabog mga 10 metro sa taas ng lupa at nakakalat ng daan-daang libong maliliit na tungsten at piraso ng rocket sa malawak na lugar. Nakakatakot ang sandatang ito laban sa sundalo dahil ang 70 kilong warhead ay may halos 200,000 tungsten na piraso. Ang paggawa ng Russia ng drone na ito ay ganap na independyente mula sa Iran. At bukod sa pagbabago sa warhead at mga materyales, binago rin nila ang electronics. Hindi maaring paliparin ng malayuan ang mga drone na ito at ang kanilang mga target na koordinado ay lahat nakatakda na bago pa man lumipad. Karaniwan, ang Shahed 136 ay gumagamit ng GPS para mag-navigate. Pero ang Russian version ng drone ay gumagamit ng sariling GLONASS navigation system ng Russia na parang GPS nila. Ipinakilala rin nila ang Comet Navigation Module at bagong anti-jamming system laban sa satellite jamming. Noong 2024 pinabagsak ng puwersang Ukrainian ang Geran 2 na may Starlink system para matiyak ang koneksyon sa internet sa impapawid ng Ukraine. Ginawa ito marahil para mapanatili ang matatag na live na video connection. Noong tag-init ng 2025 sa Ukraine, lumabas ang mas advanced na drone na may infrared camera at onboard computer para sa video processing at otomatikong paghanap ng target. Ang mga upgrade na ito ay ginawa lang sa mga drone na ginawa sa Rusya. Ang Shahed ng Iran ay may inertial guidance system lang.
walang autonomous guiding, kamera, anti-jamming tech o tungsten ball shrapnel na bala. Isa sa ilang magkaparehong bagay na makikita sa parehong Russian at Iranian na bersyon ng drone ay ang makina. Pareho silang gumagamit ng MD-500 at 50 na may dalawang talim na propeller engine. Saklaw ay hindi bababa sa 2,000 kilometro at minsan umaabot ng 2,500 kilometro o 1,600 milya at tumatakbo sa bilis na 185 kilometro kada oras o 115 milya kada oras. Isang digmaan ng pananalapi. Ngayon, ang disenyo ng Shahed 136 ay natatangi sa isang bagay, at yon ay ang pagbabalik ng puhunan. Ang Iran ay gumagastos ng 10 hanggang 30,000 dolyar kada drone at noong 2022 ibinenta nila ito sa Russia ng truck sa presyong 173,000 dolyar bawat isa. Na malinaw namang malaking tubo yon. Iyon ay hanggang sa gumawa ang Russia ng sarili nilang drone na mas mahal, nasa 30 hanggang 80,000 dolyar, pero maiintindihan dahil sa maraming pagpapabuti ng mga ininyerong Ruso sa orihinal na disenyo. Kung ikukumpara, ang mga cruise missile at tactical missile na may kakayahan sa malayong distansya ay umaabot ng 3 milyong dolyar at ang malaking agwat ng presyo ang pinakamalakas na punto ng Shahed 136 na programa. Dapat ding ituro na ang mga parehong missile na yon ay lubos na nilalamangan ang Shahed 136. Mas mabilis at mahirap harangin, 10 beses din mas malaki ang kargamento nila kaysa Shahed. Pero ang Shahed ay dinisenyo para sa tumpak na pag-atake sa maliliit na lugar, hindi para burahin ang buong burol. Kasabay nito, mas madaling gamitin ang 136 at mas simple ito sa logistics, lalo na sa paglulunsad. Kung tutuusin, ang 136 ay nag-aalok ng abot kayang long-range capability, perpekto para sa mga bansang hindi gaanong maunlad na gustong sumakop pero hindi kayang tustusan ang logistics at gastusing material ng talagang mamahaling cruise missiles. Sa digmaang ekonomiya, mas kumikita ang gumagamit ng Shahed 136 kaysa sa may anti-air at man-portable air defense systems. Ang man-portable air defense systems ay nagkakahalaga ng 20,000 hanggang 100,000 dolyar habang ang air-to-air at surface-to-air missiles laban sa Shahed 136 ay bihirang bumaba sa 100,000 dolyar. Hindi pa kasama rito ang gastos sa operating platform, radar, surveillance station at mga tauhan na nagbabantay doon. Ang patuloy na pagdami ng paggamit ng mga drone ay inilalagay ang mga ito sa sentro ng estratehiyang militar. Ayon sa budget theorem, maaring matalo ng maraming murang low-tech na armas ang high-tech na manggagawa. Mukhang plano ng Rusya na pahirapan ang pananalapi ng Ukraine gamit ang kanilang Geran 2, kaya gumawa sila ng mahigit 6,000 nito. Pagganap sa kasaysayan ng labanan. Kaya ang pinakakilalang paggamit ng Shahed 136 ay syempre sa Ukraine, kung saan ito ay ginamit at patuloy pang ginagamit sa oras ng pagre-record para sa iba't ibang layunin. Kahit simple at magaspang ang Shahed 136, marami pa rin itong hamon sa mga puwersang nagtatanggol. Layunin ng Shahed 136 na sirain ang nakatigil na infrastruktura at tauhan ng kalaban, hindi ito ginagamit sa gumagalaw na target dahil kulang ito sa katumpakan. Ginagamit ito ng puwersang Ruso para subukan ang depensa sa impapawid ng Ukraine bago magpalipad ng mas malalakas na misil. Ang 136 ay inilulunsad mula sa riles na may disposable rocket na nakakabit sa drone para sa simula ng paglipad. Mabilis may lunsad at madaling itayo ang launch ramp sa likod ng pickup truck, kaya nagiging sobrang mobile ang sistema ng sandata. Kayang maglunsad ng maraming Shahed ng sabay gamit ilang launcher, kaya nakabubuo ng swarm, isang paraang ginamit ng Russia para lampasan ang depensa ng Ukraine. Isa pang problema ng Ukrainian forces ay mahirap tukuyin ang pinagmula ng paglulunsad. Pag nalaman ng anti-air defenses ang banta, nakaalis na ang launch platform. Ang pagtukoy sa paparating na mga Shahed ay isa ring hamon dahil ang mga itinakdang ruta ng paglipad ng mga drone na ito ay sobrang baba sa lupa kaya hindi sila makita sa radar at pinapahaba pa nito ang kanilang endurance na nangangahulugan ng mas mahabang oras ng paglipad. Halos hindi sila matukoy ng mga depensa sa lupa kaya ang pag-asa sa mga air asset ang naging lohikal na pagpipilian para sa mga Ukrainian. Ngunit hindi rin ito naging matagumpay. Ayon sa isang pilotong Ukranyano ng MiG, 29 ang drone ay parang kawan ng ibon sa radar at ang rate ng pagharang ay 65-85%. Kaya wala pa ring tsak na paraan ng Ukraine para ganap protektahan ang himpapawid laban sa mga Shahed.
Isang epektibong paraan ay ang simpleng pag-asa sa mga nakakita. Sa Ukraine, ginagamit ng mga tao ang isang app para i-report ang drone sightings. Kahit hindi laging check ang witness reports, mas okay na ito kaysa walang impormasyon. Dalawang inhinyero ang bumuo ng mas epektibong paraan, patunay na ang digmaan ay napapalabas ng talino. Maraming sundalo ang nagulat na hindi matukoy ng thermal signature ng Shahed ang lokasyon nito. Maingay pa rin ang drone at naririnig ng tropa kahit malayo. Sa pamamagitan ng paggamit ng humigit kumulang 10,000 mikropono na ang presyo ay mula $4 hanggang $500 at pag-uugnay ng mga ito sa isang computer na ginagawang flight plan ang mga datos na gawa ng mga puwersang Ukranyano na mag-improvise ng alternatibong acoustic radar. Tinawag na Sky Fortress naging epektibo ang sistema kaya nagka-interes ang militar ng Estados Unidos na gamitin at paunlarin ito dahil mas mababa ang halada nito kaysa sa dalawang Patriot missile. Mukhang mas mahirap matukoy ang Shahed 136 kaysa pabagsakin ito. Iniulat ng mga sundalong Ukranyano na kayang pabagsakin ng drone gamit ang maliliit na armas dahil hindi ito ganong nakabalute pero mahirap pa rin tamaan dahil mabilis itong lumilipad sa ibabaw nila. May R-70 tatlong heat-seeking missiles at R-27R semi-active radar homing missiles ang Ukraine bilang panlaban sa Shahed, ngunit parehong may sariling problema. Hindi kayang ilak ng R-70, tatlo ang mga target sa ulap, at ang R-27R ay kailangan ng sobrang lapit na delikado. Kaya lang pabagsakin ng Ukrainian na eroplano ang mga ito sa araw gamit ang 30 kanyon na pinakaligtas. Pero posible pa ring bumagsak ang kanilang eroplano. Noong Oktubre ng 2022, sumabog ang Shahed 100 at 36 malapit sa MiG-29 ng isang piloto at winasak ng shrapnel ang cockpit. Nagawang mag-eject ng piloto ngunit nawala ang eroplano at talagang mahal ang mga eroplano. Minsan kapag malapit ang Shahed sa mga sibilyan at nakita ng piloto, hindi na siya nagpapaputok dahil sa takot na madamay ang mga tao. Ipapaalam nila sa air defenses ang banta at hahayaan silang pabagsakin ng drone. Kahit na mangyari yon, laging may panganib ng mga piraso, kabilang ang warhead, ay bumagsak sa mga mataong lugar at makasakit ng mga sibilyan. Ibig sabihin, kahit sa pagkasira nito, maaring magdulot ng matinding pinsala ang Shahed. Sa pangkalahatan, ang pinaka-epektibong mga sistema ng sandata laban sa Shahed 136 ay ang SA-8 missile, ang lumang maaasahang ZSU-234 at ang German Flakpanzer Gepard self-propelled anti-aircraft gun. Ayon sa Ukrainian Defense Tasha sa Estados Unidos, epektibo ang mga sandatang ito, ngunit nagbabago ang sitwasyon kapag isinama ang presyo. Napatunayan na ang DSHK machine gun ang pinakamatipid na paraan para labanan ang mga Shahed. Ang 12.7mm na bala ay higit pa sa sapat ang lakas para tumagos sa magaan na armor ng drone. Para maging epektibo sa gabi, nilagyan ng mga Ukrainian operator ng thermal imaging o searchlights ang machine gun gaya ng anti-aircraft guns noong ikalawang digmaang pandigdig. Kalaunan, lumipat ang Ukraine sa paggamit ng mga anti-drone interception drone laban sa mga Shahed. Ang eksaktong mga modelo at espesipikasyon ng mga drone na ito ay classified upang maiwasan na makapag-adapt pa ang mga pwersang Ruso ng kanilang mga drone para kontrahin ang mga ito. Noong tag-init ang 2025, naiulat na siyam sa bawat 10 Shahed drone na pinabagsak ng mga pwersang Ukrainian ay sa pamamagitan ng mga drone na ito na naging pangunahing sandata nila laban sa Shahed. Kahit na nakakahanap ng paraan ang mga pwersang Ukrainian para matukoy at mapabagsak ang mga Shahed, patuloy pa ring nakakahanap ng paraan ang mga drone na ito para makalusot sa depensa ng Ukraine at ang paraan ay nasa dami. Tulad ng nabanggit kanina, kadalasang inilulunsad ng mga Shahed ng maramihan at kahit gaano pa kagaling ang mga operator ng anti-air defense, kung sobrang dami ng mga target sa himpapawid, may ilang pa ring makakalusot sa ulan ng bala at mga kontra-drone, mararating ang kanilang pakay at sasabog. Iniulat na pinakawalan ng Russia ang mahigit 2,600 Shahed 136 drone sa Ukraine sa loob ng 6 na buwan ng 2024. Kahit naharang at nawasak ng Ukraine ang 80% ng mga ito, may ilang pa ring nakalusot dahil sa dami ng mga ito. Noong 2025, nagpapakawala ang Russia ng 100 at 40 Shahed drone araw-araw at ang mga nakakalusot sa depensa ng Ukraine ay patunay na epektibo pa rin ang swarm attack. Kaya, para sagutin ang tanong ngayon, maganda ba talaga ang Shahed 136? Simple lang, tingnan mo ang resulta. Simula nang gumamit ang Russia ng mga drone laban sa Ukraine, laging natatalo ang budget ng Ukraine. Sa una, hindi agad natutuklasan ang Shahed 100 at 36 at kahit natutukoy na ito ng Ukraine, mas mahal pa rin ang armas na pampabagsak kaysa sa drone. Matapos ang maraming pagsubok, natuklasan ng Ukraine ang mas tipid na paraan para pabagsakin ng Shahed.
Hindi man perpekto, epektibo ito dahil karamihan ng Shahed na inaatake sa bansa ay napapabagsak nila. At sa isip na yan, habang inaalala kung gaano kadaling gawin at kamura ang mga drone, masasabi nating napatunayan nilang maganda sila kapag ginamit ng sabay-sabay. Pero ang mga puwersang nagtatanggol, kahit sino pa sila, ay palaging makakahanap ng mas tipid na paraan para pabagsakin ang mga ito sa kalaunan. Hindi pa dito natapos ang kwento dahil may bagong drone na Shahed 238 na lumitaw kamakailan sa Ukraine at mas maganda ang performance kaysa sa mga luma. At syempre, pag-uusapan natin ito sa video kapag may dagdag na impormasyon. Maraming salamat sa panonood.